what's up po mga kabakyard? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At pasensya na po mga kabakyard dahil ngayon lang po makakapag content po ulit ang inyong kabakyard dahil sobra po nating naging busy po talaga. At sobrang napakaulan po talaga dito sa aming lugar. So almost lampas isang buwan po mga kabakyard na umuulan dito. Kaya ngayon lang po tayo makakagawa ng content at para ma-update ko po kayo ngayon dito sa ating munting manukan at napakadami ko pong i-update po sa inyo mga kabakyard. So tara, pagkukwentuhan na po natin lahat yan. Like a Hellcat. So yun na nga mga kabakyard. Bali, saan ba ako mag-uumpisa? Sa off-season na lang tayo mag-uumpisa mga kabakyard. Papakita ko po sa inyo ngayon yung mga off-season breed po natin. So, tara, silipin na po natin. So, dito tayo mag-start mga kabakyard sa ating mga off-season. Talagang magaganda na po ito. Pwede na nga po itong mga record. Yun nga lang po talagang sobrang ulan po kasi dito. Nakakaawa po yung mga naka-cording natin. Lalo't kung bata pa talaga sila. Medyo talagang mabababad po talaga sa ulan. Tingnan nyo, mapakita ko po sa inyo mamaya yung mga itsura ng mga naka-cord natin. Pero ito, pakita ko muna sa inyo yung off-season natin mga kabakyard. Talagang ating mga signature line, kalawang lines po. Ayan, mag-ano pa tayo. Powers pa tayo. Ayan, mga kabakyard. Kita nyo naman yan, off-season, kalawang lines. So, disclaimer mga kabakyard, yan. Tingnan nyo naman, hardening stage po nila. So, kita nyo yung ganyang sukat, pwede na talagang pang cording diba mga kabakyard? Talagang manok na mga kabakyard. Tapos, ito pa, isa mga kabakyard. Ito yung matured na rin po talaga. Yan, tingnan nyo po mga kabakyard, yung sukat nyo, Yan yung kalawang lines mga kabakyard. Sobrang pupunuin po natin ang kalawang lines ang cording natin mga kabakyard. Tingnan nyo. Yan matapang na po yan dahil talagang sinasamahan po natin ang mga matured hen para nadidevelop po yung testosterone po nila mga kabakyard. Yan. Tingnan nyo yan. Dalawa pa lang yan mga kabakyard. Ito pa yung isa. Ayan yung isa. Tingnan nyo mga kabakyard. Diba? Ang ganda ng sukat nyan. Talagang pwede na pong i-cord yung mga yan. Tatapusin lang po natin yung mga kompromiso natin mga kabakyard. Talagang yan, makikita nyo sa cording natin. Lahat yan naka-cord na. At magiging ginto na ang ating cording mga kabakyard. Ginto. So, ito pa isa mga kabakyard. Ito medyo mid station lang po siya. Yan mga kabakyard. Pero napakabangis, napakatapang po niyan. Ayan. Tingnan niyo mga kabakyard. Yan, straight comb na white pit po siya mga kabakyard. Maging white pit. Kala ko yellow pit to Basta papakita ko sa inyo yung white pit natin. Hindi naman ito yung anak nun So, hindi ko sure ba't nagkaroon ng white pit. Wala naman tayong white pit. Tumurobak na yata. Yan. Tapos, nasa kabila pa yung iba. Meron pa tayo ditong isang naka-cage. So, ito sobrang ilap nito. Pero ngayon, napakabait na po. So, ganito lang po yung ginagawa natin. Ayan, disclaimer po ulit. Ayan, tingnan nyo. Straight comb yan. Dalawa silang straight comb. Off-season din po yan mga kabakyard. So, ito mga kabakyard, ibablog ko rin kung paano natin siya talaga napabait ng ganyan. So sobrang ilap po niyan mga kabakyard, pero ngayon napakabait na. Ayan. Sige, punta muna tayo sa kabila. Pakita ko na rin yung mga kabakyard sa inyo. Yung mga early birds din po natin. So malalaki na rin po. Ayan, buti sa awa ng Diyos. New Year. December 31. Uminit ng ganto. So pera usog. Ganda panahon Ganda panahon. So ito naman mga kabakyard. Ito pa yung
natitira, ito yung natitira dito sa range. So, yung isa. Tapos, tingnan nyo yung mga pullets natin mga kabakerd. Sobrang gaganda. Talagang yan, napilihan ko na po. Isa lang po yung natanggal ko dyan na pullet. Yung pong medyo na-late po yung maturity, na-late yung paglaki. So, tinanggal ko na po. Tapos ito mga kabakerd, yan, mga ideal na po siya para pang brood hens po natin, pang brood. Yung mga pullets na to. So, by kailan ba? Siguro by ano na, next year na siguro ang gamit nito na mga off season siguro, makakapag off season din tayo dito. Yan oh, tingnan nyo mga backyard. Gaganda niya no. Ito na lang natitira dito sa range. So, may hindi tayo inaasahan, meron dito naging casualty na lalaki. Kung kailan malaki na, tsaka siya ano, hindi ko na lang, napansin ko na lang namayat na, ganun. So, hindi ko na naagapan. Kasi ganun talaga, hindi naman natin ano kahit vaccine talaga sila, nagkakaroon pa rin sila ng mga defect. So, yun. Ito pa yung isa. So, ito, matured na to nung ano nung nandi dito sa range. Nung nilagay ko dito sa hardening, kasi inaaway niya na yung isang lalaki din Nilagay ko dito sa hardening, parang mas matured pa ngayon tingnan tong isa. Tsaka umano yung balahibo niya. Pero yan, kasama rin, ang taas din yan, ganda rin yan. Yan. Tapos ito mga kabakerd, yung apat pa na sumunod sa kanilang, bali off season sila, tapos ito late off season. Yan mga kabakerd oh. Dalawang kalawang lines din po, yan. So nilagay ko na dito para ano, ito kasi hindi napa-range. Hindi sila napa-range dito kaya lumaki sila ng magkakahiwalay. Ito 5K din to mga kabakerd oh. Yan oh, 5K sweater. Tapos yun medyo may defect yung buntot. So pumaling ng konti. So ayos lang yan. Bali dito lang siya. Kung ano, kung may mga tawag dito, mga pinsan, mga ano na bibisita, pwede nating bigay sa kanila yan. Parang gift natin. Ito mga kabakerd yung early birds natin. So medyo maliit-lit po yung napaglagyan ko. Babaguhin ko pa, lalaki-lakihan ko. Pero bala ko talaga, ililipat talaga dito yung mga early birds na yan. Kasi hinihintay ko lang talaga na ganito yung panahon para maganda-ganda yung ano nila. Pag yung kinikilusan nila kasi magandang lumaki yung nandito yung off season natin. So yan sila. Bali nabilang ko na rin yung lalaki dito mga kabakerd. Meron pang isa doon na nababad sa ulan kaya pinatutuyo ko lang. Parang alam ko 12 na po talaga yung nabilang ko. So nung una nabilang ko kasi sa kanila 14. Ngayon 12 na lang po talaga yung yung sure po talaga ako na lalaki. So may early birds po tayo na 12 pieces. Tapos tara, doon naman tayo sa sa kabila ulit. Ayan mga kabakerd, sabi ko sa inyo, dami kong i-update sa inyo diba? Tapos meron tayong mga kabakerd na napisa din na local band. Ayan, mga goals. Kalawang lines din po yung mga kabakerd. Tingnan nyo, local band natin. Oh, disclaimer again. Oh, white gold, gold, black gold. So, tingnan, may lalaki tayong black gold. Ayun, makita ko na, 3. Halos 4 yata yung black gold na lalaki. So, good yan. Pero din pala yung kanan ng isang sisiw na black gold. Yan mga kabakerd. Ito naman tayo sa range. Ito na lang yung laman ng range natin mga kabakerd. Yan. Siyempre yung white gold natin. White gold natin. Ito is pinahahanda lang po sa atin. So ito din. Yan mga yan, pinahahanda lang sa atin yung mga yan. So madami na yan Ang dami ko nang naihanda mga kabakerd. So lamang naman po tayo dun sa masaya. Hindi tayo lamang dun sa malungkot. Parang sa nagayak ko, yung naihanda ko dito mga kabakerd, 2 pa lang yung malungkot. So halos lahat masaya. Kaya ayos lang. Kaya yun mga kabakerd, nabibisi talaga tayo sa
sa paghahanda. Ito mga kabakard, ito yung ating national band na white gold. So kita nyo yun, wala nang dato. Ibig sabihin, nagkamit na siya mga kabakard. So ano lang yan, daliri lang. Ayos, talagang maganda yung performance nitong ating manok na to. Tapos syempre yun yung sota natin. Yan, malaki na rin, tingnan nyo yung sota. Ito yung ating local band na Henny Thompson. Tignan nyo to mga kabakard, itong ating ang HI Lateborn. Tingnan nyo namang ganda. Ganda na mga kabakard, kalawang lines. Siya na lang yung natitira nating green-legged na anak yan ng Gilmore Gold. Yan. At syempre, ito yung early birds natin mga kabakard. Tingnan yan. Oh. Wala na ding tato. Ibig sabihin, alam nyo na yun mga kabakard. So yan. Lagi daliri lang yung mga na-apektuhan kasi tinatahi pa nila yung ano eh. So nagkakaroon pa lalo ng defect pagka natahi yung daliri. Ito na mga kabakard yung ating Kelso Gold. Tignan mo. Magmula siya nung inilagay ko rito sa may gitna, talagang yumabang na. Napakaganda nito mga kabakard. Oh. Pag to na-testing natin at ay sabi ko sa inyo, dadami ito. Kasi talagang ito, ano pa lang eh, yung kahig pa lang talagang may future na. Ganda ng sukat, balikat, ganda ng itsura, mahaba yung katawan. So ano eh, ideal na siya talaga sa isang brood stag mga kabakard eh. So yun yung update natin mga kabakard dito sa ating mga manukan. Dito sa ating manukan. So yung ano naman nandirito, ito, yan, mga pinahanda lang din sa atin yan. So mga nagkamit na rin yan mga kabakard. Bali halos lahat sila is kaunti lang talaga, mga kaunting-kaunti lang ang natamo. Kaya yan, possible, mga pwede na ulit yan by January. Tapos yung iba nabalik na eh. So yung tatay nga pala nung yung Henny Thompson natin, yan. Yun, naihanda ko rin yun nung December, December 21 din siya napalaban. So, ano siya mga kabakard? Bali naka 3 times na siya. So, magagaling na po ulit yung ano niya. Pwede na po ulit gamitin. Nga lang, nandun yung sa pinsan ko. Doon yung naka-stay yung manok na yun. So, siya nagpaparami nung Thompson White na yun. So dito tayo naka-focus sa mga kalawang lines. Yan, dami niyan sila. Talagang pagsapit ng summer, talagang halos nakatali na po lahat yung mga yan. Makikita niyo yan, no? Babaguhin ko lahat yung mga tipis, mga kabakard. Nag-order na tayo. Babaguhin, papagandahin ko po ulit yung cording natin. Pupunuin ko po ito ng kalawang lines. Tapos pwede na tayo pwede na tayo mag-share po ulit sa ating mga kabakard nun pagka sobrang napuno ko na tong mga kalawang lines natin dito. Kasi halos kino-continuous ko na po talaga yung breeding ng kalawang lines natin. Dahil talagang napakataas ng percentage po talaga ng mga yan, yung W nila. So yan, pati yung white gold, basta kalawang lines yan, mga red na anak din ng mga sweater gold natin, talagang yan, mini-maintain ko din yan. So parang ayoko na nung ibang kulay, gray, hindi na ako magbe-breed ng gray. Meron pa tayo natitira dito na isang gray na yung gray gold, yun kokross ko rin sa gold para ang labas pa rin gray gold pa rin. Ayoko nung magiging gray lang po yung anak niya. Yun, yung McRae, Black McRae, meron pa tayo dito. Tapos basta sobrang dami ng gold natin dito mga kabakard, na lalo na mga hen. Talagang yan, ang dami ko na rin mga kabakard na na dinispose na na mga may edad na natin, yung mga age
age hen natin. So dinispose ko na. Madami na kasi tayong pamalit. Yun mga kabakyard. And that's it po mga kabakyard. So yun na-update ko na po kayo ngayon dito sa ating manukan. So sa mga susunod po ulit nating content, tawag dito, mag-iisip po ako. Yun nga pala, content ko po nga pala yun. Next, siguro by Monday or by next week. Para po yung yung tawag dito, ma-share ko sa inyo kung paano ko napabait yung yung baby stag na yun mga kabakyard. So, ganito na lang mga kabakyard at magpapakain na tayo, magwawalis na po ako. Ngayon lang po talaga uminit dito sa mga kabakyard. Hope na magdire-diretso na po yung init na to. Bye mga kabakyard, see you on my next vlog and have a nice day.